pwede po kayong gumawa ng personalized emergency plan or sa ibang bansa ang tawag po nila dito ay individual emergency and lockdown plan. So bakit nagkaroon ng emergency and lockdown plan, no? Kasi sa ibang bansa uso po kasi yung mga active shooter or active shooting. Pero tayo naman ay pwede po natin itong i-apply din as individual emergency plan. Okay, so ano po ba yung nakapaloob po dito? So kailangan ma-identify natin yung student strength that might help them in a crisis. Ano ba yung mga medical needs po nila ng mga special kids and how they communicate, uh, verbal, non-verbal, or they use PECs or gumagamit ba sila ng mga pen and paper. And of course, we need to consider the sensory needs. Baka naman na-overwhelm sila sa ingay. Paano natin yun i-address? And of course, other critical information. And with that, yung pagplano natin sa emergency plan, paano ba natin uumpisahan? So, pwede po tayong mag-hazard hunting or hazard mapping ang tawag. So, kung inyong titignan sa inyong mga computer devices, Google nyo lang po ang Hazard Hunter PH. So, si Hazard Hunter PH, pwede mo ipindrap kung mahilig ka mag-order ng pagkain, di ba? Sa mga online, tapos ipipindrap. Doon, ipipindrap mo lang yung bahay mo kung saan ka nakatira. At ipapakita niya yung nearest fault line, ipapakita rin niya yung nearest volcanic activity na kung meron. At least matatansya mo kung saan ka pwedeng lumikas, no? And of course, andyan din yung NOAA for flood naman pagka may mga malalakas na pag-ulan at posibleng pagbaha. At isa pa po, meron din po tayong tinatawag na EDIT. EDIT stands for Exit Drill in the Home. So ibig sabihin ito yung paano ka ba tatakas, paano ka ba lalabas ng bahay, no? Pagka marinig mo ikaw si daddy na sunog, automatic kailangan ito na yung gagawin mong drill. Tatakbo ka na palabas ng bahay at mag-iintay ka na lang doon sa tinatawag natin parang assembly area, no? So kailangan bawat bahay merong escape plan.